Sa isang liblib na baryo sa gilid ng palayan at kakahuyan, nakatira si Joshua, isang binatang may kapansanan sa kanyang kanang paa. Bata pa lamang siya ay hirap na siyang makalakad ng tuwid, kaya't palagi siyang kumikiling at kinakailangan ng tungkod na yari sa kawayan upang makasuporta. Siya ay panganay sa 3 magkakapatid at dahil mahirap lamang ang kanilang pamilya, madalas ay inuuna nila ang sikmura kaysa ang luho o kalusugan. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa pawid at kawayan, nakatirik sa gilid ng isang puno ng kakao na animoy nagbabantay sa kanilang munting tahanan. Ngunit sa likod ng puno ng kakao na iyon, may lihim na hindi alam ng karamihan. Doon naninirahan ang isang duwendeng pula na matagal nang nagmamasid sa pamilya ni Joshua. Araw-araw, dinadama ni Joshua ang pait ng mundo. Kapag siya'y pumapasok sa eskwela, hindi maiiwasan na kutyain siya ng mga kababata. "Hoy, Pilay! Huwag kang sumali sa laro, baka madapa ka lang," sigaw ng isa. "Wala ka namang silbi, Joshua. Kahit magtanim sa bukid, hindi ka rin tatagal," dagdag pa ng iba. Sa bawat salitang tila kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib, pinipilit na lamang ni Joshua ang ngumiti, ngunit sa kanyang dibdib ay namumuo ang sakit at lungkot. Ang kanyang mga magulang, si Mang Tomas at Aling Rina, ay pilit na nagsusumikap sa bukid, nagtatanim ng palay at gulay, ngunit sapat lamang ang kinikita para sa kanin at asin. Isang gabi, habang nag-iisa si Joshua sa ilalim ng puno ng kakao, nagdadasal siya sa langit. "Diyos ko, bakit po ganito ang aking kapalaran? Wala na nga po kaming yaman, hirap pa ako sa katawan. Kailan po ba matatapos ang lahat ng ito?" Bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga matang puno ng luha. At doon, sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang munting tinig. "Joshua!" Napalingon siya at laking gulat niya nang makita ang isang munting nilalang na kulay pula, may mahabang balbas at nakasuot ng maliit na sombrero. Nakaupo ito sa isang sanga ng kakao at nakangiti. "Huwag kang matakot, ako'y kaibigan," sabi ng duwende. Nanlaki ang mata ni Joshua. "Isang duwende ka?" Tumango ang munting nilalang. "Oo, ako'y matagal nang nakatira sa punong ito. Palagi kitang nakikita kung paano ka kinukutya, kung paano ka nagsusumikap kahit madalas ay wala kang makain. Joshua, hindi lahat ng tao'y may malasakit, pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa." Hindi makapagsalita si Joshua. Para bang nabunutan siya ng tinik nang marinig na may isang nilalang na kumikilala sa kanyang mga paghihirap. "Ano pong pangalan ninyo?" Mahina niyang tanong. "Ako si Lumban, ang duwendeng pula ng punong kakao," sagot ng maliit na nilalang. "Narito ako upang tulungan ka. Ngunit bago ko gawin iyon, nais kong malaman, handa ka bang patunayan na kahit may kapansanan ka, kaya mong maging higit pa sa iniisip ng mga tao?" Nagulat si Joshua sa tanong na iyon. Napayuko siya at sa kanyang puso ay may apoy na unti-unting nag-aalab. "Oo, handa ako." Ngumiti si Lumban at kumislap ang kanyang mga mata. "Kung gayon, simula ngayong gabi, ako'y magiging gabay mo. Ang kapansanan mo ay hindi hadlang, Joshua. Sa tulong ng kakaibang biyaya, matututo kang bumangon at patunayan sa lahat na may silbi ka sa mundong ito." At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Joshua na may isang nilalang na tunay na kumakampi sa kanya. Kinabukasan, tila ba nag-iba ang paningin ni Joshua sa mundo. Bagaman hindi nawala ang kanyang kapansanan, parang may liwanag na gumagabay sa kanyang bawat hakbang. Habang naglalakad siya patungo sa eskwela, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Hindi niya alam kung guni-guni lamang o kung iyon ay galing sa duwendeng kanyang nakilala kagabi. Pagdating niya sa paaralan, hindi pa rin nawala ang mga pangaasar ng kanyang mga kaklase. "Ayan na si Joshua, ang pilay na mangungupkop ng alikabok sa ilalim ng mesa," sigaw ng isa.
Kung ako sa'yo, huwag ka na lang pumasok, wala ka namang kinabukasan. Dagdag pa ng isa habang nagtatawanan ng iba. Ngunit sa halip na mapayuko at maluha, gaya ng nakasanayan, tumingin si Joshua sa kanila ng diretso at walang takot. Hindi ako nandito para sa inyo. Nandito ako para matuto. Tahimik ang klase saglit, tila ba nagulat na lumaban ng sagot ang binatang lagi na lamang nilang minamaliit. Sa gilid ng bintana, nakasilip si Lumban, ang duwendeng pula. Nakangiti ito at bahagyang kumindat. Walang ibang nakakakita sa kanya kundi si Joshua lamang. At doon naunawaan ng binata, hindi siya nag-iisa sa laban. Pauwi galing paaralan, nadaanan ni Joshua ang palayan na kanilang tinutulungan anihin paminsan-minsan. Nakita niya si Aling Rina, kanyang ina, na halos mawalan ng lakas sa pagbubunot ng mga damo sa pilapil. Agad niyang nilapitan ito. "Ina, tulungan kita," sabi ni Joshua. Napatingin si Aling Rina sa anak at marahang umiling. "Nak, mahirap ito para sa'yo. Baka lalo ka lang masaktan." Ngunit bago pa makasagot si Joshua, may naramdaman siyang malamig na hangin. Sa kanyang tainga ay may bumulong. "Subukan mo, Joshua. Hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso." Nagpatul siya at dahan-dahang yumuko. Inabot ang mga damo sa pilapil at isa-isang hinila. At laking gulat niya, hindi ito ganoon kabigat gaya ng dati. Para bang may munting puwersa na nagtatama sa kanyang katawan upang hindi siya mabuwal. Nagulat man ang ina. Ngumiti ito at pinunasan ng pawis sa noo. "Salamat anak. Kahit papaano, gumagaan ang trabaho kapag kasama kita." Sa malayo, nakaupo si Lumban sa ugat ng kakao na tila ba natutuwang pinagmamasdan ang tagpo. Kinagabihan, muli silang nagtagpo ni Lumban sa ilalim ng puno. Ang buwan ay bilog at ang mga bituin ay nagkikislapan. "Joshua," sabi ng duwende, "sa tuwing ikaw ay tatangkilik ng kabutihan, mas lalo kang lalakas. Ang kapansanan mo ay hindi sumpa. Sa tulong ng kakao, ibibigay ko sa iyo ang isang biyaya, ang kakayahang makadama ng lakas at ginhawa kapag ginagamit mo ang iyong puso para sa kabutihan." Hindi makapaniwala si Joshua. "Ibig mong sabihin, sa tuwing tutulong ako sa iba, mas lalo akong titibay?" Ngumiti ang duwende. "Ganyan nga, pero tandaan mo, hindi lahat ay matatanggap ang pagbabago mo. May mga taong magtataka, may mga taong maiinggit, kaya't dapat mong itago ang lihim na ito." Tumango si Joshua, ngunit sa kanyang puso ay unti-unti nang nabubuo ang bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kaya niyang bumangon at gumawa ng mabuti, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang pamilya at mga kapwa. At doon nagsimula ang lihim na pagbabagong magdadala sa kanya sa mas malalaking pagsubok na hindi niya inakala. Lumipas ang ilang araw, mas naging masigla si Joshua. Kapansin-pansin sa kanyang pamilya na tila ba nagkaroon ito ng kakaibang sigla at lakas. Bagamat hindi nawala ang kanyang pilay, ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa at ang kanyang mga mata ay tila ba may ningning na dati wala. Ngunit habang tumitibay ang loob ni Joshua, lalo namang umiigting ang pangungutya ng mga kababata. "Aba, nagtatapang-tapangan na ngayon si Joshua," sigaw ng isang batang lalaki habang pinagtatawanan siya sa tapat ng eskwelahan. "Oo nga, baka mamaya isipin niyang siya'y bayani, pilay lang naman siya," dagdag pa ng isa. Narinig iyon ni Joshua. At bagamat nasasaktan siya, naalala niya ang mga salita ni Lumban. "Sa tuwing pipiliin mo ang kabutihan, lalakas ka." Kaya't imbes na gumanti ng mura o magalit, ngumiti siya at tumalikod. "Bakit hindi mo sila labanan?" Bulong ng isa niyang kaklase na hindi naman nangaapi. "Dahil kung gagawin ko iyon, magiging katulad ko rin sila,"
sagot ni Joshua. At doon, nagsimulang magbago ang tingin ng iilan sa kanya. Isang hapon, biglaang dumating ang malakas na ulan. Bumuhos ang tubig ng walang patid at ilang oras lamang ay umapaw na ang sapa sa tabi ng baryo. Maraming pamilya ang nagkakagulo, inililikas ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Sa kaguluhan, isang batang babae ang nadulas at inanod ng rumaragasang tubig patungo sa ilog. Sigawan ang mga tao, ngunit walang naglakas loob na sumagip dahil mabilis at malakas ang agos. "Si Mila! Tulungan ninyo si Mila!" iyak ng ina ng bata. Nakita iyon ni Joshua, hindi na siya nagdalawang isip. Kahit pilay at hirap sa pagtakbo, agad siyang tumalon sa tubig. "Joshua! Huwag!" sigaw ng kanyang ina. Ngunit naramdaman niyang may puwersang pumipigil sa kanya upang hindi matangay ng agos. Para bang ang tubig mismo ay humahawi para bigyan siya ng daan. Doon niya muling naramdaman ang presensya ni Lumban. "Gamitin mo ang lakas ng iyong puso. Ang kakao ay nasa iyo." Hinabol niya si Mila at sa kabila ng panganib, naabot niya ang braso ng bata. Mahigpit niya itong hinawakan at pilit na iniahon sa pampang. Sa tulong ng ilang magsasaka na nakasaksi, ligtas nilang nailigtas ang bata. Basang-basa at hingal na hingal, nanginginig si Joshua ngunit hindi siya bumitaw. At sa harap ng maraming tao, nakita nilang ang binatang palaging minamaliit ay siyang nagligtas ng isang buhay. Kinagabihan, halos buong baryo ay pinag-uusapan ang nangyari. Ang mga dati nangaalipusta kay Joshua ay tahimik, habang ang ilan ay hindi makapaniwala. "Hindi ko inasahan na may tapang pala siya," bulong ng isa. "Kung hindi siya tumalon, baka patay na si Mila ngayon," sagot ng isa pa. Sa bahay nila, yakap-yakap ni Aling Rina ang anak. "Anak, muntik ka nang mapahamak. Pero salamat at ligtas ka. At higit sa lahat, ipinagmamalaki ka namin ng iyong ama." Habang si Joshua naman ay nakaupo sa ilalim ng puno ng kakao, narinig niyang muli ang tinig ni Lumban. "Hindi ba't sinabi ko sa iyo? Ang kabutihan ang magiging lakas mo. Ito pa lang ang simula, Joshua. Mas marami pang hamon ang darating. Handa ka ba?" Napatingala ang binata sa buwan, pinisil ang kanyang kawayan na tungkod at marahang tumango. "Oo, handa ako." At doon nagsimula ang kanyang unang hakbang tungo sa pagiging higit pa kaysa sa iniisip ng lahat. Isang binatang pilay na itinuring na walang silbi, ngunit ngayoy nagsisimula ng magningning bilang pag-asa ng kanyang baryo. Mula nang sagipin ni Joshua si Mila, nag-iba ang ihip ng hangin sa baryo. Kung dati panay kantiyaw at pangungutya ang naririnig niya, ngayon ay may mga matang tahimik na sumusunod sa kanya, puno ng pagtataka at pagkagulat. Ang ilan, nagsimula ng magpakita ng respeto, subalit may iba ring hindi makontento at nagdududa. Imposible. Paano niyang nailigtas si Mila gayong pilay siya? Bulong ng isa sa mga kabataang dati palaging nangaasar. Baka may daya lang o baka nakaswerte lang siya noon, dagdag ng isa. Ngunit para kay Joshua, hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba. Ang mahalaga ay may isang buhay siyang nailigtas at naramdaman niyang hindi siya pababayaan ng duwendeng pulang si Lumban. Isang gabi, muling nagpakita si Lumban habang nakaupo si Joshua sa ilalim ng puno ng kakao. Ang duwende nakasuot ng mas makintab na pulang kasuotan at dala ang isang munting sisidlan na yari sa baon ng niyog. "Joshua," wika ni Lumban, "nararapat lamang na ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay. Narito ang isang handog, ang pinagpalang buto ng kakao. Sa tuwing mahaharap ka sa hirap, hawakan mo lamang ito at madarama mo ang lakas na hindi mo inaasahan." Inabot ni Joshua ang sisidlan. Sa loob nito ay may 3 maliliit na butil ng kakao. Kumikislap na tila may sariling liwanag. "Anong mangyayari kapag ginamit ko ito?" tanong niya.
Hindi ito basta-bastang buto. Ang bawat isa ay magbibigay sa iyo ng 3 bagay. Tapang sa oras ng takot, lakas sa oras ng panghihina, at karunungan sa oras ng pagkalito. Ngunit huwag mong abusuhin sapagkat ang biyaya ay para lamang sa kabutihan. Paliwanag ni Lumban. Napangiti si Joshua at mahigpit na hinawakan ang sisidlan. Pangako ko, gagamitin ko lamang ito para sa tama. Ngunit habang dumarami ang humahanga kay Joshua, unti-unti ring lumalabas ang inggit ng iba. Isa sa mga pinakamatinding ng aasar sa kanya noon ay si Ernesto, anak ng isang mayamang magsasaka sa baryo. Hindi nito matanggap na ang binatang kanyang tinutuligsa ay nagiging tampok ng usapan. Hindi ako makakapayag na mas higit pa sa akin ang isang pilay. Bulong ni Ernesto sa kanyang mga kaibigan. Kailangan kong patunayan na isa lang siyang palabas. At nagsimula siyang magkalat ng tsismis. Huwag kayong maniwala kay Joshua. Narinig ko sa matatanda, may kinalaman siya sa mga espiritu. Baka ginagamit niya ang itim na mahika kaya nakakapagligtas siya. Dahil sa mga salitang iyon, may ilang muling nagduda. May ilan pang natakot at nagsimulang umiwas kay Joshua. Isang hapon, habang pauwi galing sa eskwela, hinarang si Joshua ni Ernesto at ng kanyang mga kakampi sa gitna ng daan. "Oh, bayani Kuno," ani Ernesto, nakataas ang kilay. "Kung totoo ang sinasabi nila, patunayan mo nga. Sumayaw ka riyan sa harap namin nang hindi ka nadadapa." Natawa ang mga kasama niya, ngunit si Joshua ay nanatiling tahimik. Humawak siya sa kanyang tungkod at mahinahong sumagot. "Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa inyo. Ang mahalaga, alam kong ginawa ko ang tama." Ngunit bago siya makaalis, itinulak siya ni Ernesto. Napadapa si Joshua at muntik nang mabitawan ang sisidlan ng kakao. Mabilis niya itong dinampot at mahigpit na niyakap. Sa kanyang tainga, muling bumulong si Lumban. "Joshua, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil." Dumugo ang kanyang tuhod, ngunit tumayo siya at tiningnan ng diretso si Ernesto. "Hindi ako lalaban sa inyo. Pero tandaan ninyo, darating ang araw na ang totoo ang mananaig." At sa unang pagkakataon, kahit hindi siya lumaban, naramdaman ng lahat ang kakaibang bigat ng kanyang salita. Tahimik ang mga kasama ni Ernesto at tila ba nagdalawang isip kung tama pa bang sundan ang lider nilang puno ng galit at inggit. Kinagabihan, habang nakahiga si Joshua, muling sumilay ang tanong sa kanyang isip. Hanggang saan ko kayang panindigan ang mabuti? Kung patuloy nilang sisiraan ang pangalan ko, kaya ko pa kayang maging matatag. At mula sa dilim ng kanyang kwarto, isang malamig ngunit mapanatag na tinig ang nagsabi, "Kaya mo, Joshua, hindi ka nag-iisa." Muling bumalik ang katahimikan sa baryo matapos ang sigalot kay Ernesto, ngunit hindi nawala ang bulong-bulungan. Ang ilan, patuloy na humahanga sa kabutihan ni Joshua, subalit may iilang kumakapit pa rin sa paninira ni Ernesto. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang binata, lalo na't alam niyang hindi siya nag-iisa. Naroon si Lumban, ang duwende ng puno ng kakao, na handang gumabay sa kanya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Joshua, nagkaroon siya ng panaginip. Sa panaginip na iyon, naglakad siya sa gitna ng makapal na gubat. Naroon ang malalaking puno, at sa gitna ay may ilog na nagliliwanag na tila gawa sa purong kristal. Sa kabilang pampang, nakita niya si Lumban. Nakasuot ito ng mas marangyang pulang kasuotan at nakasandal sa isang malaking punong kakao na mas mataas pa kaysa sa bundok. "Joshua," wika ng duwende, "darating ang isang panganib sa inyong baryo. Ang mga taong puno ng inggit at kasakiman ay magbubukas ng pinto para sa dilim. At ikaw lamang ang may kakayahang humadlang." Nagulat si Joshua. "Anong ibig mong sabihin, Lumban? Paano ako, na pilay, ang makakapigil?"
Ngumiti ang duwende. Hindi katawan ang sukatan, kundi ang puso. Tandaan mo ang 3 buto ng kakao. Malapit na ang panahon para gamitin mo ang una. Pagkasabi niyon, naglaho ang panaginip at nagising si Joshua na pawis, hawak-hawak ang sisidlan ng kakao. Kinabukasan, kumalat ang balita na isang grupo ng mga magnanakaw ang nakita malapit sa baryo. May mga nagsasabing mga tulisan nito na matagal nang nangaalipusta sa mga kalapit na baryo. Nagnanakaw ng ani, hayop at minsan ay nananakit ng mga tao. Takot ang bumalot sa buong baryo. Ang mga magsasakay nag-uunahan sa pagtatago ng kanilang mga pananim at ang ilan ay naghahanda ng armas upang ipagtanggol ang kanilang pamilya. Ngunit sa isang pulong ng mga taga-baryo, may nagbanggit. Kung talagang may kakaibang lakas si Joshua, baka siya ang makakatulong sa atin. Napatingin ang lahat sa kanya. Nagulat si Joshua at napayuko. Ako po, hindi ko alam kung kaya ko. Pilay po ako, paano ko haharapin ang mga tulisan? Ngunit mula sa sulok ng kanyang isip, narinig niya ang tinig ni Lumban. Joshua, ito na ang unang pagsubok. Ang kabutihan mo'y hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong baryo. Kinagabihan, muling pumunta si Joshua sa ilalim ng puno ng kakao. Doon ay muling nagpakita si Lumban. Joshua, ang una sa 3 buto ng kakao ay para sa tapang sa oras ng takot. Ngayong paparating ang panganib, panahon na para gamitin mo ito. Dahan-dahang kinuha ni Joshua ang unang buto mula sa sisidlan. Maliit lamang ito, ngunit kumikislap na parang ginto. Nilunok niya ito ayon sa utos ng duwende. Pagdampi ng buto sa kanyang lalamunan, biglang umapaw ang init sa kanyang buong katawan. Ang kanyang dibdib ay tila ba may apoy na naglalagablab at ang dating nanginginig niyang tuhod ay biglang tumatag. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya, habol hininga. Tapang Joshua, sagot ni Lumban. Ngayon, kahit harapin mo ang panganib, hindi ka uurong. Pero tandaan mo, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagpili na kumilos kahit natatakot ka. Makalipas ang ilang araw, dumating nga ang balitang papalapit na ang mga tulisan. Ang buong baryo ay nagtipon, nagtatago ng kanilang mga anak at kababaihan. Ang ilan sa mga kalalakihan ay may dalang gulok at sibat, ngunit halata ang kanilang pangamba. Lumapit si Joshua sa kanyang ama at ina. Ina, itay, tutulungan ko ang ating baryo. Nagulat si Mang Tomas. Anak, huwag. Mapapahamak ka lamang. Ngunit mahigpit ang tinig ni Joshua. Kung hindi ako kikilos, sino? Hindi na ako papayag na manahimik habang ang lahat ay natatakot. At sa kanyang mga mata, nakita ng kanyang mga magulang ang tapang na hindi pa nila nakikita noon. At sa paglapit ng mga tulisan, nagsimula na ang unang tunay na laban ng binatang pilay na matagal nang kinukutya ngunit ngayoy unti-unti nang nagiging pag-asa ng kanyang bayan. Nagkakagulo ang buong baryo nang dumating ang mga tulisan. 12 silang kalalakihan na may dalang gulok, sibat at ilang may lumang baril na kinakalawang. Nakasakay ang ilan sa mga kabayo at sumisigaw ng pagbabanta. Ilabas ninyo ang inyong mga ani at alagang hayop. Kung hindi, susunugin namin ang inyong baryo. Malakas na sigaw ng kanilang pinuno na si Cardo, isang matangkad at matipuno na may peklat sa kaliwang pisngi. Nagkakandahiyawan ang mga babae at bata, ang ilan ay nagsisiksikan sa kanilang mga bahay habang ang kalalakihan naman ay nanginginig sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Joshua, bitbit ang kanyang kawayan na tungkod. Tumigil kayo! Sigaw niya, bagaman nanginginig pa ang kanyang tinig. Nagtinginan ang mga tulisan at nagtawanan. Sino ka? Pilay na bata, huwag mo kaming pagtawanan, bulyaw ng isa. Kung gusto mong mauna sa kamatayan, lumapit ka, dagdag pa ng isa.
Ngunit sa halip na umatras, humakbang si Joshua pasulong. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang init ng unang buto ng kakao na nilunok niya kagabi. Para bang may puwersang dumadaloy sa kanyang dugo, nagbibigay ng tapang na hindi niya pa naranasan noon. Nang makalapit si Joshua, hinarang siya ng 2 tulisan. Itinulak siya ng isa, ngunit hindi siya bumagsak gaya ng dati. Bagkus, matatag siyang nakatayo. Hindi kayo makakapanakit dito. Ito ay aming tahanan at ipagtatanggol ko ito. Wika niya na may boses na matatag. Nagulat ang mga tao sa baryo. Ang binatang pilay na dati kinukutya, ngayoy humaharap sa mga tulisan. Ang ilang kalalakihan ay nagsimulang mahikayat. Unti-unting lumalapit sa likod ni Joshua, hawak ang kanilang mga sibat at gulok. "Ha! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo!" sigaw ni Cardo. Itinaas nito ang kanyang gulok at akmang tataga si Joshua. Ngunit sa mismong sandaling iyon, kumislap ang sisidlan ng kakao sa baywang ni Joshua. Para bang may hangin na pumigil sa pagbagsak ng gulok. Nagdilim ang mukha ni Cardo, hindi makapaniwalang hindi natumba ang binata. "Ngayon ang oras, Joshua," bulong na tinig ni Lumban sa kanyang tainga. Kahit wala siyang nakikita. Itinaas ni Joshua ang kanyang kawayan na tungkod at buong lakas na ipinalo sa lupa. Nagulat ang lahat nang biglang umuga ang paligid. Hindi malakas, ngunit sapat para magdulot ng kaba sa mga tulisan. "Nakakaramdam kayo ng takot dahil alam ninyong hindi kayo tama," sigaw ni Joshua. Unti-unting nagkaroon ng tapang ang mga magsasaka ng baryo. Isa-isa silang lumapit, hawak ang kanilang mga sandata. "Hindi namin hahayaang nakawin ninyo ang aming pinaghirapan," sigaw ni Mang Tomas, ama ni Joshua. At nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tulisan ay lumaban. Ngunit sa bawat hakbang ng mga taga-baryo, naroon si Joshua na nagtuturo at humaharap sa panganib. Bagamat pilay, tila ba hindi siya nadadapa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang tinig ay nagiging lakas ng lahat. Matapos ang matinding sagupaan, ilang mga tulisan ang sugatan. Nang makita ni Cardo na hindi nila basta matatalo ang mga magsasakang pinangungunahan ni Joshua, nag-utos siya ng pag-atras. "Babalik kami. Hindi pa dito nagtatapos," sigaw nito habang sila'y kumakawala at nagtatakbo palayo. Nagpalakpakan ang mga taga-baryo, ngunit naroon pa rin ang kaba. Alam nilang hindi pa tapos ang lahat, ngunit hindi rin nila maikakaila ang kanilang nakita, na ang binatang pilay na kanilang kinukutya ay naging tapang at sandigan nila sa oras ng panganib. Kinagabihan, sa gitna ng baryo, nagtipo ng lahat. Lumapit si Kapitan Basilio, ang pinuno ng baryo, kay Joshua. "Anak, hindi ko alam kung paano ka nagkaroon ng ganitong tapang, ngunit utang ng buong baryo ang aming kaligtasan sa iyo. Mula ngayon, hindi ka na namin titingnan bilang mahina o pabigat. Ikaw ang aming inspirasyon." Napaiyak si Joshua, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas may mga taong naniwala sa kanya. Sa ilalim ng punong kakao, muling lumitaw si Lumban, nakangiti at nakasandal sa sanga. "Joshua, ito'y simula pa lamang. Napatunayan mo na ang iyong puso'y puno ng tapang. Ngunit tandaan mo, may mas malalaking hamon pa ang darating. Huwag mong kalilimutan ang natitira pang 2 buto ng kakao." At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimulang mabuo ang kwento ng isang binatang pilay na itinakdang maging higit pa sa iniisip ng lahat. Matapos ang matagumpay na pagtataboy sa mga tulisan, muling nagkaroon ng katahimikan sa baryo. Ang mga tao'y labis ang pasasalamat kay Joshua. Sa bawat madaanan niya sa kalsada, may mga ngiting sumasalubong at mga salitang bumubulong ng papuri. "Salamat, Joshua. Ikaw ang nagligtas sa amin. Kahanga-hanga ka." Ngunit sa bawat papuri, may mga matang lihim na nagbabantay, mga matang puno ng inggit at pagdududa.
Isa na roon si Ernesto na lalong nagngingit-ngit sa loob. Hindi maaari. Ako ang pinakamalakas dito. Ako ang anak ng may kaya. Bakit siya ang pinupuri? Bulong niya sa sarili habang nakatanaw mula sa malayo. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga chismis. Baka nga may sumpa si Joshua. Isang pilay na kayang tumalo sa tulisan. Hindi ba't kakaiba yon? Baka may kinakasamang engkanto o duwende. Habang ang iba'y humahanga, may ilan namang muling natatakot. Maging si Aling Rosa, isang matandang mahilig magkwento ng pamahiin, ay nagsimula ng mga bulong. Kung totoo ngang may kakaibang lakas siya, baka isang araw, tayo naman ang kanyang saktan. Nabalitaan ito ni Joshua at labis siyang nasaktan. Sa ilalim ng puno ng kakao, kaagad siyang lumapit kay Lumban. Bakit ganoon, Lumban? Tinulungan ko sila, ngunit ngayon ay pinagdududahan pa rin nila ako. Ngumiti ang duwende at umupo sa kanyang balikat. Joshua, ganyan talaga ang tao. Kapag hindi nila kayang ipaliwanag ang isang bagay, sila'y natatakot. Tandaan mo, hindi lahat ay agad na maniniwala. Ang totoo ay masusubok pa lalo ang iyong puso. Habang nagpapatuloy ang mga chismis, isang mensahero mula sa kalapit baryo ang dumating. Kapitan Basilio, ang mga tulisan nagbabalik. At ngayon ay mas marami na sila. May mga bagong kaalyado at may dalang mas mabibigat na armas. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba'y muling nabalot ng takot, ang iba na may lumingon kay Joshua, tila ba umaasa sa kanyang tapang. Ngunit may ilan ding sumigaw. Si Joshua ang may kasalanan dahil sa kanya nagbalik ang mga tulisan. Oo, baka siya ang nag-udyok sa kanila gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan. Lalong nadurog ang puso ni Joshua sa mga salitang iyon. Ngunit bago pa man siya makalubog sa panghihina, lumapit si Kapitan Basilio at itinapik ang kanyang balikat. Huwag mong intindihin ang mga iyon, anak. Nakita ko ang ginawa mo noon at alam kong totoo ang tapang mo. Ngunit kailangan naming malaman. Kaya mo pa ba? Kinagabihan, muling nagpakita si Lumban. May dala itong maliit na lamparang nagliliwanag na tila ba may apoy sa loob. Joshua, ang oras ay dumating na. Gamitin mo ang ikalawang buto ng kakao. Ang butil ng lakas sa oras ng panghihina, sapagkat kung muling babalik ang mga tulisan, hindi lamang tapang ang kailangan mo, kundi lakas upang tumindig. Kinuha ni Joshua ang ikalawang butil mula sa sisidlan. Nilunok niya ito at muling naramdaman ang kakaibang enerhiya. Ngunit ngayon, hindi lamang tapang ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay tila ba tumibay at ang dating mahina niyang binti ay nagkaroon ng panibagong lakas. Bagamat hindi tuluyang nawala ang kanyang kapansanan, hindi na siya gaanong nababalanse sa bawat hakbang. Tila ba may haliging humahawak sa kanya upang manatiling matatag. Sa harap ng puno ng kakao at sa ilalim ng buwan, tumingala si Joshua at nagsalita. Kung ito ang kapalaran ko, tatanggapin ko. Hindi ko hahayaang magapi ng kasamaan ng aming baryo. Kung kailangan kong maging sandata para sa kanila, gagawin ko. Ngumiti si Lumban at kumindat. Iyan ang inaasahan ko sa iyo, Joshua. Ngunit huwag mong kalilimutan. Hindi lamang lakas ang susubukin sa iyo, kundi ang iyong puso. Sapagkat ang tunay na digmaan ay hindi lamang laban sa kaaway, kundi laban sa sarili mong takot at galit. At sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong kabanata ng laban. Isang laban na hindi lamang para sa baryo, kundi para sa kinabukasan ng binatang pilay na ngayon nagiging alamat. Makalipas ang 3 araw, dumating nga ang kinatatakutang balita. Sa gilid ng baryo, nakita ang usok na nagmumula sa mga kampo ng tulisan. Ang kanilang mga kabayo ay nakatali sa tabi ng sapa at sa kanilang mga kamay ay may mga bagong armas, matatalas na tabak, sibat
at ilang baril na mukhang nakuha nila sa pananakop ng ibang lugar. Pinamumunuan pa rin sila ni Cardo, ngunit ngayon ay mas marami na siyang kasamahan. 20 silang lahat, mas mabagsik at mas handa kaysa dati. Ngayon, sigaw ni Cardo habang nakatanaw sa baryo. Ipaparamdam ko sa kanila ang kaparusahan ng pagtutol sa amin. Wawasakin natin ang kanilang mga tahanan at kukunin ang lahat ng kanilang ani. Sa loob ng baryo, nagtipon ang lahat sa harap ng bahay ni Kapitan Basilio. Ang mga kalalakihan ay may dalang sibat, gulok at mga kawayan na ginawang sandata. Ang mga kababaihan naman ay naghahanda ng maiinit na tubig at bato upang itapon kung sakaling salakayin sila. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, ramdam ang takot sa kanilang mga mata. Hindi natin sila kayang labanan. Napakarami nila, bulong ng isa. Kung wala si Joshua, baka naglaho na tayo noon pa. Pero, kaya ba niyang ulitin iyon? Sabi ng isa pa. Lumapit si Joshua, dala ang kanyang kawayan na tungkod. Ang kanyang muka'y puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko. Hindi ko kayo pababayaan. Ang lakas ko'y hindi para sa akin lamang, kundi para sa ating lahat. Naglakad siya sa gitna ng mga tao at tumingin sa kanila ng diretsyo. Ang tapang ko'y tapang ninyo rin. Kung magtutulungan tayo, walang makakagapi sa atin. At sa mga salitang iyon, tila nagkaroon ng apoy sa puso ng mga taga-baryo. Kahit natatakot, nagsimulang mabuo ang kanilang loob. Kinagabihan, dumating ang mga tulisan. Sumugod sila, sigaw ng sigaw, dala ang kanilang mga armas. Ang mga kabayo'y umalingaw-ngaw ang yabag sa lupa. Ura! Sabay-sabay nilang sigaw. Ngunit hindi umatras ang mga taga-baryo. Sa pangunguna ni Joshua, hinarang nila ang pilapil at pinagtulungan na hadlangan ng mga tulisan. Ang ilan ay nagtapon may init na tubig mula sa palayok, habang ang iba na may naghampas ng mga kawayan. Isa sa mga tulisan ang lumapit kay Joshua, sabay hampas ng sibat. Ngunit mabilis na nailagan ni Joshua ang unang atake. Isang bagay na dati imposible sa kanya. Sa tulong ng ikalawang buto ng kakao, naging mas matibay ang kanyang katawan. Ang kanyang tungkod ay tila ba isang espada na humahampas sa mga kaaway. Nagulat ang tulisan. Hindi maaari. Pilay siya. Paano niya nagawa iyon? Ngunit bago pa ito makabawi, tinulak ni Joshua gamit ang kanyang buong lakas at napahiga ang tulisan sa putikan. Nagpatuloy ang sagupaan. Ang baryo ay tila nagiging larangan ng digmaan. Ang mga sigaw ng mga tao, ang kalansing ng mga armas, at ang hampas ng ulan na bumuhos bigla mula sa kalangitan ay lalong nagpasidhi ng tensyon. Habang naglalaban, naramdaman ni Joshua ang presensya ni Lumban. Joshua, gamitin mo ang iyong lakas hindi upang manakit, kundi upang ipagtanggol. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Kumapit si Joshua sa kanyang tungkod at nagsigaw. Mga kasama, ipaglaban natin ang ating tahanan, hindi kasamaan ang mananaig sa gabing ito. Ang kanyang tinig ay naging apoy na nagbigay ng lakas sa lahat. Ang mga taga-baryo ay nagsanib puwersa at kahit sugatan, hindi sila umatras. Sa gitna ng laban, sumugod si Cardo mismo kay Joshua. Sa wakas, magtatagpo rin tayo ng harapan, pilay na bayani. Itinaas ni Cardo ang kanyang matalim na gulok at buong lakas na inatake si Joshua. Ngunit sa halip na umatras, hinarap siya ni Joshua gamit ang kanyang tungkod. Nagtagisan sila, ang matibay na gulok laban sa kawayan, ngunit laking gulat ni Cardo nang hindi mabali ang tungkod ni Joshua. Imposible, sigaw ni Cardo. Ngumiti si Joshua at sa kanyang mga matay may ningning ng liwanag mula sa kakao. Hindi ako nag-iisa.
Sa isang mabilis na galaw, nagawang ipitin ni Joshua ang gulok gamit ang kanyang tungkod at itulak si Cardo palayo. Natumba ang pinuno ng mga tulisan at nagsimulang manginig ang kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng ingay ng labanan, ramdam ng lahat na malapit nang matapos ang unang bahagi ng sagupaan. Ngunit sa ilalim ng dilim, may mas malaking banta pang nakatago. Isang bagay na hindi pa nila nakikita. Nagkakagulo pa rin sa baryo. Ang mga sigawan, hampasan ng armas, at dagundong ng ulan ay nagsasanib sa iisang malupit na musika ng digmaan. Sa bawat hampas ng tungkod ni Joshua, may tulisan na natataboy. Sa bawat sigaw niya, may lakas na muling nabubuo sa puso ng kanyang mga kabaryo. Ngunit habang nagpapatuloy ang labanan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimulang kumulog at kumidlat ng sunod-sunod, at mula sa kakahuyan ay may lumitaw na isang matandang lalaking payat, ngunit matalim ang mga mata. May suot itong lumang balabal at may dalang baston na may ukit ng ahas. Tumigil ang mga tulisan at agad na yumuko. "Don Gaspar!" Sabay-sabay nilang bati. Nagulat ang mga taga-baryo. Sino ang matandang ito na pinapakinggan maging ng mabagsik na si Cardo? Lumapit si Don Gaspar at sa kanyang tinig na garalgal, umalingaw-ngaw ang kanyang salita. "Hindi pa tapos ang laban na ito, Joshua." Tumitig siya sa binata. "Ikaw ang tinutukoy ng mga bulong sa hangin, ang batang pilay na binigyan ng kakaibang lakas." Nanlamig si Joshua. Paano niya nalaman? "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Don Gaspar, bakas ang kasamaan sa kanyang mga ngiti. "Hindi mo ba alam? Matagal ko nang alam ang tungkol sa puno ng kakao. Matagal ko nang naririnig ang kwento ng duwending pulang nakatago rito. At ngayon, nakikita ko na ang kanyang biyaya ay nasa iyo." Lalo pang naguluhan si Joshua. Sa kanyang tainga, bumulong si Lumban. "Mag-ingat, Joshua. Ang matandang yan ay may alam sa mga nilalang gaya ko. Isa siyang albularyong ginamit ang kanyang karunungan sa kasamaan." Itinaas ni Don Gaspar ang kanyang baston. Biglang nagliwanag ito at mula sa lupay lumabas ang makakapal na anino. Ang mga aninong ito'y hugis tao ngunit walang mukha. At may mga kamay na parang usok na kayang kumapit at magdulot ng lamig sa balat. Nagsigawan ang mga taga-baryo. "Mga multo, mga demonyo. Hindi ito karaniwang laban," wika ni Lumban. "Joshua, ito ang tunay na pagsubok ng iyong puso." Hinawakan ni Joshua ang kanyang sisidlan ng kakao. Dalawa na lamang ang natitira sa mga buto. Pinisil niya ito ngunit hindi pa niya kinukuha. Sa halip, humigpit ang kapit niya sa kanyang tungkod. "Kung anino man iyan o demonyo, hindi kayo magtatagumpay," sigaw niya. Sumugod ang mga anino, tumidikit sa mga tao at nagpapaluhod ng ilan dahil sa bigat ng kanilang malamig na haplos. Ang mga taga-baryo ay nagsimulang manghina at ang iba ay muntik nang bumagsak. Ngunit nang makita nila si Joshua na matatag na nakatayo, muling bumalik ang kanilang loob. "Joshua, tulungan mo kami!" sigaw ng isang magsasaka. Hindi nagdalawang isip si Joshua. Ginamit niya kanyang tungkod, hinampas ang mga anino at sa tuwing tatama ito, naglalaho ang anino na parang usok na hinipan ng hangin. Ang bawat hampas niya ay may liwanag na kumikislap, tila ba ang lakas ng kakao ay lumalabas sa bawat galaw niya. Ngunit habang tumatagal, parami ng parami ang mga anino. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Joshua ang bigat sa kanyang dibdib. "Hindi ko na kaya. Napakarami nila," bulong niya sa sarili. Narinig iyon ni Don Gaspar at ngumisi. "Hindi ka tatagal, pilay. Ang lakas mo'y hindi sapat upang talunin ang kadiliman. Sumuko ka na at baka iligtas ko pa ang iyong baryo." Ngunit mula sa likod, narinig ni Joshua ang tinig ng kanyang ina. "Joshua, anak, kaya mo yan. Nandito kami."
Sinundan iyon ng mga tinig ng kanyang mga kabaryo. "Joshua, hindi ka nag-iisa. Lalaban kami kasama mo." At doon, muling nag-alab ang kanyang puso. Tumitig siya kay Don Gaspar at sumigaw, "Mali ka, hindi ako nag-iisa. Ang puso ng aking baryo ang aking sandata." Sa isang malakas na hampas ng kanyang tungkod sa lupa, nagliwanag ang paligid at napaatras ang mga anino. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, alam ni Joshua, ang laban ay hindi pa tapos at ang pinakamabigat na pagsubok ay darating pa lamang. Nanginginig ang lupa at ang hangin ay tila puno ng mga bulong ng mga kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Joshua, hawak ang kanyang kawayan na tungkod, habang sa kanyang harapan ay nakangisi si Don Gaspar, nakataas ang bastong may ukit ng ahas. Ang mga anino'y patuloy na naglalabasan mula sa lupa, parang walang katapusan. "Hindi mo kayang pigilan ang dilim, Joshua," sigaw ni Don Gaspar. "Ang iyong kapansanan ay patunay na hindi ka itinakdang maging bayani. Ako ang tunay na makapangyarihan dito." Ngunit hindi umatras si Joshua. Humigpit ang kapit niya sa kanyang tungkod at tinitigan ang matanda ng diretsyo. "Hindi kailanman magiging sukatan ng pagkatao ang aking kapansanan. Ang tunay na lakas ay nasa puso at hindi mo iyon kailanman makukuha." Ramdam ni Joshua na kahit may tapang at lakas siya mula sa 2 butil ng kakao, hindi sapat ang mga ito upang tuluyang mapigil ang kasamaan ni Don Gaspar. Kaya't kinuha niya ang huling butil mula sa sisidlan. Nagliwanag ito. Isang gintong buto na mas maliwanag kaysa sa nauna. Ang kanyang kamay ay nanginginig. "Lumban, ito na ba ang tamang oras?" bulong niya. Mula sa puno ng kakao, lumitaw si Lumban, ang duwending pula. "Joshua, iyan ang butil ng karunungan sa oras ng pagkalito. Kapag ininom mo ito, makikita mo ang katotohanan sa likod ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit tandaan mo, hindi ito lamang para sa iyo, kundi para sa kabutihan ng lahat." Sa isang malalim na hinga, nilunok ni Joshua ang 3 butil. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang isip ay tila ba binuksan. Nakita niya ang lahat, ang ugat ng takot ng kanyang baryo, ang kasakiman ng mga tulisan, at higit sa lahat, ang tunay na anyo ni Don Gaspar. Nakita ni Joshua ang nakaraan ni Don Gaspar. Isa itong albularyo noon na tumulong sa maraming tao, ngunit kinain ng kasakiman. Nang hindi siya kinilala ng kanyang mga kababaryo, nagbukas siya ng pinto sa dilim at nakipagkasundo sa mga masamang espiritu. Kaya't ang kanyang kapangyarihan ay hindi galing sa kabutihan, kundi sa kasamaan na unti-unting sumisira sa kanyang kaluluwa. "Don Gaspar," sigaw ni Joshua, "hindi ka isinumpa ng mundo. Pinili mo lang ang kasamaan." Nagulat ang matanda. "Paano mo nalaman?" Ngumiti si Joshua. "Dahil ang karunungan ng kakao ay nagbukas sa akin ng katotohanan, at ang katotohanan ito ang magpapabagsak sa iyo." Muling sumugod ang mga anino, ngunit ngayon hindi na natakot ang mga taga-baryo. Inspirado sa tapang ni Joshua, nagsanib puwersa silang lahat. Ang mga magsasakay kumilos ng sabay, itinaboy ang mga tulisan, habang ang iba na may tumulong kay Joshua na labanan ang mga nilikhang anino. Si Joshua naman ay humarap kay Don Gaspar. Ang kanilang mga sandata ay nagtagpo. Ang bastong may ukit ng ahas laban sa kawayan na tungkod. Sa bawat salpukan, kumukulog at kumikidlat ang kalangitan. "Hindi ka mananalo laban sa akin," sigaw ni Don Gaspar. "Hindi ako nag-iisa," sigaw ni Joshua. Sa isang malakas na hampas, ginamit ni Joshua ang lahat ng lakas at karunungan na nakuha mula sa 3 butil ng kakao. Ang kanyang tungkod ay nagningning ng liwanag, at sa huling pagbangga sa baston ni Don Gaspar, ito'y nabasag. Sumigaw si Don Gaspar habang ang kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ng mga aninong siya mismo ang lumikha. "Hindi! Hindi maaari!" At sa isang iglap, naglaho siya kasama ng mga anino.
nabighani ang buong baryo. Tumigil ang ulan at unti-unting lumitaw ang mga bituin sa kalangitan. Ang mga tulisan ay nagsitakas, iniwan ang kanilang mga armas. Ang mga taga-baryo'y nagyakapan, luha ang nagpasalamat. Lumapit si Kapitan Basilio kay Joshua. Joshua, hindi lang tapang at lakas ang nakita namin sa iyo. Nakita rin namin ang iyong puso. Mula ngayon, ikaw ang magiging gabay at inspirasyon ng ating baryo. Napaiyak si Joshua. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas, natanggap na siya ng mga tao hindi bilang isang pilay, kundi bilang isang bayani. Mula sa puno ng kakao, ngumiti si Lumban at marahang kumaway. Joshua, nagawa mo na. Ngunit tandaan mo, ang totoong laban ng tao ay araw-araw. Ang pagpili ng kabutihan laban sa kasamaan. At sa gabing iyon, nagsimulang mabuo ang alamat ng binatang pilay na tinulungan ng duwending pula, ang alamat ni Joshua, ang bayani ng kakao. Lumipas ang mga araw matapos ang matinding laban. Ang baryo ng Candaba ay muling nagbalik sa payapang pamumuhay. Ang mga palayan ay muling namumunga, ang mga kabahayan ay naayos, at ang mga tao'y muling nagsasama-sama ng may ngiti at pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang kanilang pagtingin kay Joshua. Kung dati siya'y kinukutya at minamaliit, ngayon siya ang kanilang inspirasyon. Ang binatang pilay na dating tinatawag na walang silbi ay siya ngayong kinikilalang bayani ng kanilang baryo. Tuwing gabi, nagtitipon ang mga bata sa tabi ng kanilang mga magulang upang pakinggan ang kwento. At palaging ikinukwento ng matatanda ang ginawa ni Joshua, kung paano niya nilabanan ang mga tulisan, kung paanong ginapi niya ang mga anino ni Don Gaspar, at kung paano siya nagtagumpay sa tulong ng isang mabuting duwende na nakatira sa puno ng kakao. Ang kanyang pangalan ay naging alamat, Joshua, ang bayani ng kakao. At ang kanyang buhay ay naging halimbawa na ang kapansanan ay hindi hadlang upang magtagumpay. Isang gabi, habang nakaupo si Joshua sa ilalim ng puno ng kakao, muling lumitaw si Lumban, ang duwending pula. Joshua, wika nito, natupad mo na ang misyon. Napatunayan mong ang tapang, lakas at karunungan ay nasa puso ng taong marunong pumili ng kabutihan. Simula ngayon, hindi mo na ako madalas makikita sapagkat kailangan mong matutong maglakad sa sarili mong landas. Nalungkot si Joshua, ngunit ngumiti rin siya. Maraming salamat, Lumban. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko matutuklasan ang tunay kong kakayahan. Ngumiti ang duwende at tumingin sa kanya ng mariin. Hindi ako ang dahilan, Joshua. Ikaw mismo. Ako'y naging gabay lamang. Ang tunay na lakas ay palaging nasa loob mo. At sa huling sulyap, naglahong tila usok si Lumban. Iniwan ang puno ng kakao na tila mas kumikinang sa ilalim ng buwan. Kinabukasan, muling bumalik si Joshua sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Siya'y tumutulong sa bukid, nagtuturo sa mga bata, at laging handang magbigay ng payo sa kanyang mga kababaryo. Ang kanyang tungkod ay nananatiling kanyang kasama, hindi na simbolo ng kahinaan, kundi tanda ng kanyang pinagdaanang laban at katatagan. At tuwing gabi, kapag sumisilay ang buwan sa langit, tumitingala siya at binubulong sa hangin. Maraming salamat, Lumban. Hindi ko kailanman kalilimutan ang iyong pagtulong. At ipapangako kong gagamitin ko ang aking buhay para sa kabutihan. Sa bawat sulok ng baryo, nakaukit sa alaala ng lahat ang kwento ng isang binatang pilay na naging bayani. Hindi dahil sa lakas ng katawan, kundi dahil sa lakas ng puso. At habang patuloy na namumunga ang puno ng kakao, nagsisilbi itong paalala na sa bawat pusong marunong manindigan para sa tama, may duwende mang tumulong o wala. Ang kabutihan ang tunay na magbibigay ng liwanag sa dilim. Wakas.